O muli, magandang umaga sa inyong lahat. At dahil tourist attraction ng Aurora ang pinopromote ng channel ko, ay gusto kong ipakilala sa inyo ang ilog na bumabaybay dito sa aming barangay. Shall we begin? Let's begin now. This is Pakugaw River. At gaya na nakikita nyo, tuyo at wala kang makitang kahit na konting tubig man lang. Kaya hindi ko talaga maintindihan kung ano ba ang nasa taas nito na dinarayo ng karamihan. Kaya sa video ito, samahan ninyo ako at alamin kung ano ba talaga ang nasa taas nito. Ang ilog na to ay nagmumula sa kabundukan ng Quedangat, bahagi ng Sierra Madre. At unang dadaan sa Barangay Bayanihan at Kadayakan. At lulusot sa sindaan na Aling Amelia. Sa Barangay Dimanpudso yan guys, at dadaan naman sa Kapitukulan East. Makikijoin siya sa ilog ng Jaat. At syempre, saan pa nga ba dediretso ang mga ilog? Eh di sa dagat. Pero bago ko simulan ng adventure na to, nais ko kayong i-update sa mga oras na sa ganun ay malaman ninyo kung gaano ba natin to katagal nilakbay. 7:23. So, actually guys, kasama natin ngayon si Sir Ariel. Siya yung guide sa mga sa mga nagti-trekking, yung mga nais na mag-trekking dito sa yung bundok na yun? Pamasya pa dyan. Pamasya. Hindi ko masabi yung bundok. So yun, bali siya yung nag-guide talaga. So sa mga nagbabalak na mag-trekking, i-contact na lang, i-like ko na lang dito sa Tourism Maria. Tourism Maria. At saka meron kang meron kang page. Messenger lang siya. Ay, wala kang page. Wala. Sige. Messenger. So yun, kontakin na lang ang tourism. Meron naman akong ng Tourism Maria. So yun, ito yung ating tour guide na andun. Hindi natin makita yun. Ayun. Sila ang mga tribong Bugkalot ay lungot guys, at sila ang nangangasiwa sa lugar na pupuntahan natin. At dahil kilala ko ang mga tropang ito, aba, sinamantala ko ng pagkakataon. Hindi kasi basta-basta ang pagpunta roon guys kung wala ka kasamang tour guide. Kaya ito naman ating tour guide, Magandang umaga mga tropa. si Sir Fermin Junior. Actually, segundo rin guys ang kanyang pilito ng nanay niya. So, parang pinsan ko na siya guys. Ayan, na lang, nakahanap tayo ng ating tour guide. At sige, samahan ninyo kami sa ating adventure na to. So, ano kasi sir? 740. 7:40. Halo-halo ang mga naramdaman ko noong mga oras na yan. Na-excite ako na kinakabahan. Sa tingin ko, malaking challenge ito para sa akin. Bukod kasi sa hindi naman sanay ang elepante sa bundok, ay marami rin ako nararamdaman sakit sa aking katawan. Pero dahil matigas ang ulo ko, sige, kakayanin natin to. Kung mapapansin nyo guys, hindi gaano kagandaan ang mga daan dito. Kaya sa mga nagbabalak, siguraduhin yung tamang sasakyan ang daladala nyo. Bali ito daw guys yung mahirap na parte dito. Dahil sa mga bagyong nagdaan. Ayan, medyo tumabon-tabon na yung mga buhangin at sa mga malaking bato rito. Bali may 30 minutos din na tinakbo ng ating sasakyan ang iwalayan papuntang nursery. At mula dito ay susubukin naman natin ang tibay na ating mapa. Iwan natin ngayon yung ating sasakyan dito at maglalakad tayo ng 1.5 oras ayon dun sa ating tour guide. Yung tour guide natin nasa unahan na. So yun, tara na. Kailangan nating bilisan sa ganun din. Ako tayo kaagad. So time check guys. Time check 8:21. Ito ba na ito yung daan na ginagawa na yan? Papuntang Quirino yan? Papuntang Quirino yan. Uy, lusutan na doon Bali, ganyan. Hanggang boundary pa lang. Boundary pa lang. Oo. Hindi Grabe. na muna. Yan itatanggap pa. Ay, hindi mo natatapusin lahat. Hindi muna. So ba anong Pero sang... alam ko kasi, hanggang boundary lang yan. Oo. Pangalan na yata yung Sa kabila. kabila na mangingi sa lubong. Yan ang pagkaalam ko lang Da. Siguro yan. Akala ko kanina uulan. Oo. Oo. Kaya maganda.
Hindi kalayuan mula sa pinaghintuan ng ating sasakyan guys ay madadaanan na ang bahagi ng ilog na to. Kung mapapansin nyo guys, malumot ang mga bato. Kaya kailangan natin ng dobling ingat at baka tayo madulas at bumagsak. Aba, kumatos ang abutin mo pag tumama ulo mo sa mga batong yan. Doon sa unang ilog na dinaanan ko guys ay talaga napakamot ako. Nag-alala kasi ako bigla baka mamaya hindi kayanin ng tsinelas. Dala Yung ko. aking tsinelas. Sana ano siya, makayanan niya. Oh, tingnan niyo yung puno, ayan. Ang ganda niya guys. Kasi yung mga bulaklak niya. Oh, galing ano. Sayang hindi nga lang siya ano, masyadong pwede sa bahay kasi nga malaki siya. Puno nga kasi siya guys. Yan yung mga bulaklak niya oh. Kung sa ibang mga lugar guys, yung mga pasgak, yan pinapangarap nila magkaroon ng mga ganyan. Dito sa amin guys, ang daming mga ligaw. Ayan oh, oh, di ba ang ganda? Ayan oh. Ang ganda niya oh. Pinagbabawal lang ano dito, pang oriente. Kuryente bawal. Oo, Pero meron pa rin. meron pa rin mga kapalamukha. Gabi. Gabi. So yun guys, bali tagatak ng pawis ko. Pero sige, laban. Sige. Sige lang. Pakasakali pagdating natin doon, pagbalik natin dito, payat na ako. Maya pa sa paglalakad namin guys, ay nadaanan namin ang kubo na to na pagmamayari ng isa sa mga kakilala namin. Kaya naman nagpahinga muna kami saglit at nag-ipon ng lakas. Baka may pangati sa gitna. Oo, Tapos kung palibot niyan may silo na yan. oo. Nandito ang pangati nakatusok. Tapos pag may tumilaok na, lalapit ngayon, maglalaban sila dyan, nasa kulong na yan. Hanggang sa masisiluan na yung labuyo. Ah, may silo dyan, kumbaga. May silo yan na palibot. Ah, Yan ang panang mamangati. ayan. So yun guys, dito kasi sa amin, dito sa lugar namin guys, is sa may bandang marami pang mga ano dito, mga labuyo. Alam mo yung labuyo? Yung mga ligaw na manok. Ligaw na manok na ano. Oo, yung mga ligaw na manok. Yun, ang pagkakaiba nila, ang cute nila, maliliit sila guys, maliliit ang mga binti nila. Pero malaki rin yung mga katawan. So, ito pala guys, ang ginagawa ng mga tao dito, kung paano sila manghuli ng labuyo guys. Ayun nga, gaya ng sinabi ni ating tour guide na lalagyan daw sila ng silo diyan. Tapos yung manok doon, maglalaban yung manok hanggang sa masiluan. Ang galing no? Hindi pa man kami nakakalayo mula dun sa panghuli ng ligaw ng mga manok, ay mukhang may nagambalo na kami nagmamarites ng labuyo mula sa taas. Ang lamig ng tubig ah. Ayun. May. Ano yun manok? Labuyo. Parang yun guys, may labuyo. Kung wala kang tour guide guys, maliligaw ka talaga dahil tignan mo yung mga daan dito, talagang imposible talagang mapansin. So, Bukod sa mga labuyo guys, ay marami pa rin mga unggoy sa lugar na to. At dahil nga mga ngaso ang tour guide na kasama ko, ay madali nitong napansin ang mga ito. unggoy. Guys, marami daw unggoy. Hindi ko nakita yun.
Yun, oh. Kinakain nila to? Oo, yung balikin. Ito ay. Oo, yan. Yan, yung pagkain ng unggoy, guys. Yun. Ayun na, subukan na yung tsinelas. Tumalundong niya. Ayan. Nako. At gaya nga ng inasahan, tuluyan na akong sinukuha ng aking tsinelas. Buti na lang at di naman kalayuan mula rito yung spot na aming pagpapahingahan. Kaya wag basta-basta naniniwala sa mga nangangako dahil baka tulad lang yan ng tsinelas ko, madaling sumuko. So, mayroong falls doon, guys. Doon. Ang falls doon. Hindi na makikita siguro natin mamaya. At dahil napakabait na aking tour guide, o ayan, binigay na lang niya sa akin yung kanyang tsinelas. Doblein ko na lang daw yung ibibigay ko sa kanya. Kaya sabi ko, ay sige insan, kaya ko namang magpaana lang. O hindi, joke lang, pineram talaga niya sa akin yan. At may dala naman pala siyang bota. So yun, guys, ayan, aakyat tayo dito sa may kahoy na to. Uy, buti yung aso. Sa totoo lang, hindi ko talaga inaasahan na aakyat ako sa maganitong daan. Hindi dahil sa hindi ko kaya, kundi baka hindi ako kayaan ng mga baging at mga kahoy na aking tututungan. Mukhang napasubo yata ako sa challenge na ginawa ko sa aking sarili. Ayan, buti naman, matibay yung ano. Bilib na ako yan sa lubid na yan. Baging. Baging. Ah. Napapagod man ay napapawi ka agad sa mga nakikita ko sa kapaligiran. Grabe, hindi talaga ako makapaniwala na ganito pala kaganda ang taas ng ilog na dumaraan sa aming barangay. Bukod kasi sa mga ligaw na hayop tulad ng labuya at unggoy, marami ako nakita ang mga ligaw na halaman sa paligid. Gusto ko nga sana mag-uwi ng remembrance. Ang kaso guys, naisip ko, ang katuwang ko nga, hirap na hirap ko ng buhatin. Tapos magdadagdag pa ako ng pasanin. Dito nga pala sa bandang taas guys, ay malalaki na mga bato. Kaya kailangan nyo talaga mag-ingat kung ayaw nyong... O ano, sige, tawa pa. Pero alam nyo guys, napagtanto ko na mas okay kapag may marami kang kasama sa mga adventure tulad nito. Legit kasi ang saya kapag may mga tumawa kapag lumagapak ka. Kasi nung bumagsak ako guys, para akong baliw. Ako lang tumawa sa sarili ko. You look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Dito nga pala sa bandang taas guys ay wala na mga kabahayan. Kaya sabi ng tour guide ko, safe na raw inumin ang mga tubig dito. At very refreshing siya guys kasi grabe ang lamig. So malinis siguro yung ihi na unggoy. Kasi nakita ko yung unggoy na umiihi kanina. Finally guys, maliwanag na. Okay, sa kagubatan.
guys. Pinagtampahan namin yun. Ito yung nagkampo. Sa inyo yan? Yun ang mga nag-inventory kami ng mga yantok kasama ko mga DNR. Diyan kayo natulog? Oo. So, kasi guys, nag-inventory sila dito. Anong inano nyo pa ano? Ratan. Sa mga ratan. So yun, binilang na lahat yung ratan dito guys. Baka yung bilangin lahat yun? So, so nagbilang sila ng ratan guys. Nakain lang magbilang ng ratan. So yun, kasama niya mga DNR. At doon daw sila nagkampo. Wala, di ka na makakyat. Makalipas ng mga 30 minutos guys mula dun sa aming pinagpahingahan kung saan sumuko ang aking tsinelas ay naabot namin ang napakagandang tanawing ito. At dahil dito pala talaga sila namamahinga ay minabuti naming magpahinga ulit at mag-relax. Si Sir June, si Nature Lover. Paki-follow po siya sa kanyang page. Ayan, si Herman Vega. Kape muna, kape. Ayan, magkakape muna ako mga guys, tropa. Ayan, kasama rin namin ang kanyang ano pangalan natin? So, si Bagsik. Bagsik. Pang ano, naubos ko yung ibang aso kong mga pangaso. Sa aming paglalakad, nagulat na lang ako nang biglang kumubli ang aking tour guide. Ano bang drama niya at parang may masamang loob sa aming daraanan? Ganyan ang mga tour guide dito sa amin guys. Mga bodyguard na rin. O diba ang galing? May tour guide ka na, may bodyguard ka pa. Hindi guys, joke lang. Mga ngaso nga kasi siya guys. Siguro nakakita ng Maya. Palagi akong tinatanong ni tour guide kung kaya ko pa ba. Well, sa totoo lang, pagod na aking katawan. Pero dahil palaban na aking isipan, nanghihina man ay pinipilit ko pa rin iakbang aking mga paa. Aba, ang layo na nanilakat ko guys. Ang dami kasing masasayang guys kapag hindi ko itunuloy ang adventure na to. At isa pa, wala sa bokabularyo ko ang sumuko. Malit na pulse. Malit na pulse. Grabe, mangyak-ngyak ako nung makita ko ang laylayan na aking trophy. Hindi ko akalain na isa ako sa mga taong binigyan ng pagkakataon na masilayan ang ganda ng tanawing ito. I'm so proud of myself na kahit para akong elepante ay hindi ko sinukuha ng challenge na to. So yan guys, finally nakaabot din tayo. Lagang sakit ng paa ko. So sabi ng ating tour guide, bali 3 falls daw ito
Tatlo. So ito yung una. So sabi niya, akatin pa daw namin yung dalawa, pero ewan ko kakayanin ko pa. Parang bahala na, laban lang. Sige, laban lang. Pero dito muna siguro tayo saglit at mag-ipon muna tayo ng lakas gawa nung parang nangihina na ako. Time check. Siyempre kumakain tayo. Ayun. So ito na yung oras. Ay, dito, nakakam ko. 11:51, alas 12 na. At dahil pasikat ako at ayaw kong pahiya kay tour guide, hindi na ako ng dalawang isip guys nung niyaya niya akong akyatin ang pangalawang falls. At sa pangalawang pagkakataon guys ay napasubo na naman ako dahil hindi ko akalain na ganito pala katarik ang aming daraanan. Abay nagmistula na akong bayawak guys nung halos yakapin ko na ang bundok dahil sa tarik. Kaya guys kapag umakyat kayo dito sa pangalawang falls ay hindi na kayo mawawala dahil iniwanan na kayo nitong kaelepanting katawan ng bakas. Ito ang pangalawang falls guys. Bali mas maliit siya kumpara dun sa una. Pero malalim naman ang pool nito. Grabe ang ganda niya guys. Good for privacy kasi kung mapapansin nyo para siyang nakatago. Kung nais mo umakyat pa sa pangatlo, dito ka daraan guys. Kaya sabi ko, total nandito na rin lang kami. Gusto ko pa nga sana silipin yung pangatlo. Isa pa, di ko alam kung makakabalik pa ako dito. Kaya alam mukhang naawa na sa akin si tour guide dahil namamaga na mapa ako. Pero iwan kung sa akin pa talaga naawa o sa bundok. Gumuguho kasi yung lupa guys pag umakyat ako. Ito ang Pakugaw at tinatawag din itong kabundukan ng Kedangat at nasa pangalaga ng mga tribong Ilongot o Pugkalot. Magandang spot to guys para sa mga nature lover at sa mga mahilig magkukuha ng mga larawan. Bali dinadayo na ito ng mga mahilig sa bundok at kung isa ka sa kanila at hindi mo pa napapasyalan ang lugar na ito, aba, pahuli ka pa ba? Guys, nandito tayo guys sa kabundukan ng Pakugaw at nakita ninyo ang dalawang falls. Meron pang isa guys kaya lang
Kaya lang saka na lang yata akyatin. So yan. So pero at least nakapunta tayo dun sa pangalawa. Ang buhay ay parang isang pakipagsapalaran. Maraming challenges. Pwede kang mapagod, pwede kang manghina, pwede kang bumagsak at masaktan. Natural lang yan. Pero ito ang tatandaan mo. Huwag na huwag kang susuko. Dahil ang tagumpay ay nakakamit lamang ng mga nagpapatuloy sa laban. Guys, may nakita kaming ahas. Ay no. Ayun no, tinagan. Hey, ay bahala ka dyan. Magwawakas ang buhay mo dyan. Hey! Hey! Ayun no. Ayun siya. Dapat oh. Yung ano niya. Ayun siya. So bago ko tapusin ang video ito, gusto ko lang munang pagbigyan si Sir sa kanyang request. Kaya sige, shoutout sa'yo, Ma'am Gemma Baqueros Diary.